Opisyal na po ito at mukhang pinili na ni Troy Rosario itong Barangay Ginebra. Alam natin na maraming mga teams ang nagko-compete para sa serbisyo ng nasabing free agent. Kabilang na itong TNT, Blackwater at itong ang SMC. At dito sa panig ng SMC, itong Barangay Ginebra daw ang pinakaporsigido na makuha itong si Troy Rosario. At mukhang iyan nga ngayon ang nangyari. Kung pagbabasihan natin yung lumabas dito na artikulo sa Spin PH. Sa ngayon kasi mukhang itong si Troy Rosario daw, ayon dito sa mga reports na lumalabas, ay may napili na kuponan. At yan ang damong dahilan kung bakit ito ngayon ay excited na. Ang clue na ibinigay nitong si Homer Sison ay the rich got richer. At alam naman natin, usually kapag ganyan ang tipo ng mga clue na binibigay, ang tinutukoy dyan ay ang SMC. Hindi naman tayo magtataka kung itong si Troy Rosario ay pinili itong San Miguel Corporation kung saan siya maglalaro, dahil noong pa man ang balita ay mukhang ito ng Ginebra talaga ang gustong team nitong si Rosario. Kaya hindi na ako magugulat kung dyan nga siya mapupunta. Officially, wala pang statement na nilalabas ang Barangay Ginebra, TNT o kaya Converge maski na si Troy. Sinabi mismo ni Troy na kahit napili na niya yung team na gusto niya, ay magpapahinga muna siya at mag-e-enjoy kasama yung kanyang pamilya. Sa ngayon, ito si Troy Rosario siguro, iintayin niya munang matapos yung finals bago i-anunsyo yung pagpili niya sa Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi, kahit pumirma si Troy Rosario ng kontrata sa Ginebra, hindi siguro yan makapaglalaro dito sa finals. Dahil game 5 na mamaya at syempre, kailangan pang iproseso yung mga papeles niyan. At kung ikaw naman si Coach Tim Con, medyo mahirap kung ipapasok mo kaagad si Troy Rosario dito sa lineup mo. Lalo na at nasa finals ka, dahil syempre kapag nandiyan si Troy, mag-iiba yung chemistry ng ibang team. Kinakailangan mag-adjust ni Troy dahil syempre hindi pa siya pamilyar dito sa sistema na pinapairal ni Coach Tim Con, yung triangle offense. Kaya medyo kinakailangan ng mahaba-habang panahon, mga ilang linggo, para masanay si Troy dito sa takbo ng offense at depensa ng Ginebra. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit kahit pumirma si Troy Rosario ay hindi muna ito ilalaro ng Barangay Ginebra. Ito si Troy Rosario, syempre, kapag yan ay nakuha na ng Ginebra at pumirma na, napakalaking asset yan para kay Coach Tim Cone. Si Coach Tim na mismo nagsabi na si Japet Aguilar masyadong mahaba yung mga minuto nilalaro. Pero no choice sila dahil wala talagang pampalit. Dito si Isaac Go injured at dito si Jody Vance na injured na naman yung tuhod niya doon sa Game 4. Kaya hindi sigurado kung makapaglalaro yan dito sa Game 5. Kaya kung nandiyan si Troy Rosario, pwedeng siya ang maging kapalitan sa sentro ni Japet Aguilar. At kapag nandiyan na si Jamie Malonzo, lalong ang lakas ng lineup ng Barangay Ginebra. Kaya dito natin masasabi talaga na itong Barangay Ginebra ay determinado na kunin si Troy Rosario. Ang daming problema ng Ginebra dito sa kanilang frontcourt ang mawawala kung makuha nila itong si Troy at maidagdag dito sa kanilang lineup. At yan ang dahilan sa tingin ko kung bakit itong si Troy Rosario ay gustong makuha ng Barangay Ginebra ngayon. Sa bandang huli, si Troy pa rin ang magde-decide. Actually, sabi nga ni Homer Sison, nakapili na si Troy Rosario. Pero intayin na lang natin yung announcement niya. Dahil ayon dito sa mga reports, baka magkaroon ng last minute offer yung iba't ibang koponan na interesado kay Troy para siya talaga ay makuha nila. Dahil yan ang talagang hinahanap ngayon ng mga PBA teams, yung mga matatangkad at athletic na players para magbigay ng lakas dito sa lineup nila. At mukhang yan ngayon ang nakuha nitong Ginebra.